Narito ang teksto ng walang mga tag ng musika at isinalin ang ilang salita, pahayag, upang maging masangkop sa kontekstong Pilipino habang pinapanatili ang orihinal na mensahe at estilo. Alam mo ba kung ano ang pinakamakapangyarihang desisyon na iyong gagawin? Ang tahimik na umalis. Walang babala, walang madramang pag-alis. Ikaw lamang ang pipili ng kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Hindi ito madali. Sa katunayan, maaari itong maging pinakamahirap na bagay na iyong gagawin, ang humiwalay sa mga tao, gawe, at pag-iisip na minsan ay naging tahanan, ngunit ngayon ay parang bilangguan na. Hindi mo ito ipinapaalam. Hindi mo ito ipinapaliwanag. Tumitigil ka na lamang na pumunta sa mga lugar kung saan ang iyong kaluluwa ay hindi na nakadarama ng kaligtasan. At gayon man ang tahimik na pag-alis na iyon, mas malakas ito kaysa sa anumang pagtatalo. Ito ang sandaling ang iyong enerhiya ay tumitigil na magmakaawa para maunawaan at nagsimulang piliing protektahan ang sarili. Malalim itong naunawaan ng mga Stoiko. Bakit natin patuloy na pinapakain ang mga pag-iisip na iyon ng ingay? Drama yon kalat sa damdamin? Bakit tayo nananatili sa mga lugar na humihigop sa atin dahil lamang takot tayong umalis? Nang walang anumang sabi, maging tapat tayo. Ang tunay na lakas ay hindi sa paghaharap, nasa pagpipigil, nasa pag-aaral na bitawan, i-remain digapant, sa iyo nang hindi humihingi ng pahintulot, ito ay maglalakad sa iyo sa 15 bagay na dapat mong tahimik na alisin sa iyong buhay. Walang galit, walang kaguluhan, kaliwanagan lamang. Kung ito ay tumatama sa iyo, kung pagod ka na sa pagiging taong inaasahan ng mundo at handa ka nang lumago sa taong iyong dapat maging, mangyaring mag-subscribe dahil maari, itong maging unang hakbang sa iyong tahimik na himagsikan. Lumago tayo ng tahimik ngunit may kapangyarihan. Ang maskara na isinusuot mo para sa pag-apruba. Hindi mo na kailangang magkunwari. Talagang hindi kailangan. Ang tahimik na pagtatanghal na iyong ginagawa para lamang matanggap. Ang pagtangong iyong ginagawa kapag hindi ka sumasang-ayon. Ang mga pekeng ngiting isinusuot mo kapag ikaw ay nasasaktan. Ang katahimikang pinapanatili mo kapag gusto mong magsalita. Nakakapagod ito. May dumating na punto kung saan ang pagsusuot ng maskara ay naging mas mabigat kaysa sa harapin ang anumang reaksyong maaaring makuha ng iyong tunay na sarili. Maaring nagsimula ito nung nag-aaral ka. Maaring nagmula ito sa pamilya o isang relasyon o sa ilang sandali na hindi mo napansin. Ngunit unti-unti, bahagi-bahagi, nagtayo ka ng isang bersyon ng iyong sarili na idinisenyo upang maging ligtas, upang magustuhan, upang maging katanggap-tanggap. At ngayon ang bersyong iyon ng iyong sarili ay napaka-ensayado, kahit ikaw ay nakakalimot na ito ay hindi totoo. Ang totoo, ang magustuhan para sa isang maskara ay walang kahulugan. Ibig sabihin hindi ka talaga nila gusto. Gusto nila ang karakter na iyong ginaganap. Kaya kailanman ay hindi ito nagiging kasiya siya. Kahit na makuha mo ang pag-apruba, kahit na napapaligiran ka ng mga tao, nararamdaman mo pa ring nag-iisa dahil sa malalim, walang talagang nakakakilala sa iyo. At paano nila malalaman? Itinago mo ang iyong sarili sa ilalim ng mga layer ng kung ano ang gustong makita ng mga tao. Patuloy mong inaayos ang iyong tono, estilo, bilis. Sinusubukang tumugma sa inaasahan ng iba. Umaasang kung pananatilihin mo lamang na masaya ang lahat, mananatili sila. Ngunit paano kung ang presyo para sa pag-apruba na iyon ay ang iyong sariling kapayapaang loob? Hindi makasarili ang maging totoo sa sarili. Hindi mali na magkaroon ng mga opinyon, umalis, humindi, o lumampas sa mga taong nakakilala lamang sa dating bersyon mo. Kung ang pagiging totoo ay nagpapakomportable sa iba, yun ay kanilang pagdaramdam na dapat pasanin, hindi sa iyo. Hindi ka ipinanganak upang magtanghal. Ipinanganak ka upang mabuhay, lumago, huminga ng buo sa iyong sariling balat ng walang paghingi ng paumanhin. Oo, ang pagbitaw sa maskara ay maaring mga hulugan ng pagkawala ng ilang tao, ngunit hindi mo talaga sila nawawala. Nawawala mo ang ilusyon na sila ay para sa iyo, sapagkat sino mang gusto lamang, ang bersyon mo na nakalulugod sa kanila, ay hindi kailanman interesado sa iyo sa simula pa lamang. Mararamdaman mo ito kapag oras na upang maging totoo. Nagsisimula ng tanggihan ng iyong katawan ang pag-arte. Nakakaramdam ka ng pagod. Pagkatapos ng bawat pakikipag-ugnayan na nangangailangan ng pekeng ngiti, nakakaramdam ka ng kawalan pagkatapos sumang-ayon sa isang bagay na mali ang pakiramdam. Iyan ang iyong panloob na kompas na sumisigaw para sa kalayaan. Naniniwala ang mga Stoiko sa pagkakasundo sa pagitan ng pag-iisip, salita at gawa. Kapag sinabi mo ang iyong ibig sabihin, kapag kumilos ka mula sa katotohanan, ang iyong kaluluwa ay mas maginhawang humihinga.
Sinabi ni Epictetus kung nais mong umunlad, maging kontento na ikaw ay ituring na hangal at tanga. Sapagkat kung minsan, ang landas patungo sa pagiging iyong tunay na sarili ay nagsisimula sa pagiging hindi maintindihan. At maaaring iyan ang halaga ng katapatan, ang hindi maintindihan. Ngunit sulit ito, sapagkat ano ang alternatibo? Ang mamuhay ng isang buhay na hindi sa iyo, ang habulin ang pag-apruba na hindi kailanman magpapasaya sa iyo, ang magkunwari magpakailanman. Hindi ka inilagay dito upang maging isang pinahinang bersyon ng iyong sarili para sa ginawa ng iba. Inilagay ka dito upang lakarin ang iyong sariling landas kahit na ito ay hindi pamilyar sa iba. At ang kakaibang bagay, kapag nagsimula kang mamuhay bilang iyong tunay na sarili, hindi ka lamang nakakaramdam ng malaya, nagsisimula ka talagang makakit ng mga taong nakakakita sa iyo, sumusuporta sa iyo, at nagmamahal sa iyo para sa kung sino ka talaga, hindi sa kung sino ka nagpapanggap. Ito ay isang kakaibang uri ng kapayapaan, ang kapayapaang nagmumula sa pagtigil sa pagsubok na pamahalaan, ang pangunawa ng lahat. Tumitigil ka sa pag-ulit ng mga pag-uusap sa iyong isip. Tumitigil ka sa pag-iisip kung ano ang iniisip nila. Tumitigil ka sa pag-edit sa iyong sarili. At sa puwang na iyon may isang tahimik ngunit makapangyarihang bagay na nagsisimulang lumago. Ang paggalang sa sarili, hindi kayabangan, hindi pagmamatigas, isang mahinahong tiwala lamang na nagsasabing, ito ako at okay lang ako doon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ito. Hindi mo kailangang ipagtanggol ito. Kailangan mo lang itong mamuhay. Ang pagbitaw sa maskara ay hindi nangangahulugang maging mahigpit o malamig. Nangangahulugan ito ng pagiging buo. Nangangahulugan ito ng sa wakas ay pinapayagan. Ang mga bahagi mo na nailibing ang iyong boses, ang iyong mga ideya, ang iyong tunay na tawa, ang iyong mga hangganan na muling bumangon. Magkakaroon ka ng awkward sa simula. Maaari ka ring makaramdam ng pagkakasala. Normal yon. Sanay ka na sa loob ng maraming taon na maniwala na ang pagpapalugod sa iba ay katulad ng pagiging mabait. Ngunit ang pinakamabait na bagay na maaari mong gawin ay ang magpakita ng totoo sapagkat binibigyan nito ang iba ng pahintulot na gawin din ang pareho. Magugulat ka kung gaanong gaan ang pakiramdam ng buhay kapag tumigil ka na sa pag-filter sa iyong sarili. Nagiging mas madali ang mga pag-uusap, nagiging mas malinaw ang mga relasyon, at ang mga desisyon, tumitigil na sila sa pagiging tungkol sa ano ang iisipin nila at nagsisimulang maging tungkol sa ano ang tama para sa akin. Ang pagbabagong iyon ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagiging mapaghimagsik, tungkol ito sa pagiging totoo. Wala nang pagtanggo kapag gusto mong umiling. Wala nang pagtawa kapag may bagay na hindi nakakatawa. Wala nang pagsasabi ng o kapag ang iyong katawan ay nagsasabing hindi,